Si Big Boy Georgie, nakasuhan sa SC ng isang politikong tumakbo sa Bohol. Tumakbo siya bilang congressman ng 1st District ng Bohol. At first time niyang tumakbo, syempre nag-pay siya ng courtesy visit kay Chairman Georgie sa kanyang office doon sa Intramuros isang araw noong October. At tinanong niya si Chairman Georgie, Chairman George, mapapatupad ba natin ang lahat ng ating mga batas sa darating na eleksyon? Sabi ni Chairman George, ilan ba ang botante mo? Wow, what a question! Ang sabi ng kandidatong yon, Sir, 300,000 po. At sabi ni Chairman Georgie daw sa kanya ay 300 million ang kailangan mong pera para manalo. Wow! Yun po ang basehan ng kaso na isinampa namin sa Supreme Court. Dahil kapag papakinggan mo po yung statement na yun, ay parang nagsasuggest si Chairman George na bayaran mo na lang ang COMELEC ng 300 million para manalo ka. Hindi po lamang chismis yan dahil po yan ay pinatotohanan ng petitioner na si Attorney Pizaras na tumakbong congressman noong nakaraang eleksyon. Yan po ay kasama ng kanyang affidavit, kasama ng petisyon, kasama po yan doon sa record ng court. At tatawagin po natin si Chairman Georgie, bakit niya sinabi yung bagay na yun. So far, ang explanation ni Chairman George ay yun daw yung expected na magagastos during nung campaign. Ang problema, Chairman Georgie, ang bayad lamang or ang allowable lamang na gastos during campaign is 3 pesos para sa isang congressman na merong partido. In the case of Congressman in the case of Congressman candidate Pizaras at the time, 900K lang dapat yung sinabi mo. Pero bakit sinabi mong 300 million pesos? Kung yun din ang sasabihin niya sa korte, feeling ko hindi paniniwalaan yan sa korte, si Chairman Georgie. Kumusta po ang Reyna Mercedes? Yan po ba ay anong baluarte po ba yan? Ano pa yan? Solid North administration ba yan? Or dispalinghado na din? 50-50, 30-70? Ano bang sitwasyon dyan, sir? Mga taga Reyna Mercedes ay mga masasayahing takas po yung mga nandito. At itong bayan na to ay magiging pinakamagandang bayan sa buong Pilipinas. Tandaan ninyo yan, panoorin nyo kami kung paano natin gagawing napakaunlad ang ating bayan. Yung mga tao po dito ay may itim. Marami po dito mga Ilocano. Wala pong Bisaya dito. Pero po ang aming loyalty at ang aming fealty ay para sa katotohanan at para sa tama. Kung ano po ang tama para sa ating lipunan, ano po ang tama bilang pulisiya para sa ating politika, yun po ang kinakampihan ng mga taong bayan dito sa Isabela. Biyag te Ilocano. Itong mga kasama natin dito, mga balateros, mga Ilocano din ito eh. Ako ay taga Ilocos, itong dalawang to, mga taga Mountain Province dito eh. Taga Cagayan kayo, di ba? Cagayan. Cagayan din, di ba? Yung inyong napakahusay na magaling mga abogado sa Mountain Province, ano? Kaya si Attorney Respicio, makikita naman natin, di ba? Attorney, diretsoy natin yung inyong mga protesta dyan sa Supreme Court patungkol dito sa mga natin, yung mga, banat pa di ba? Supposedly, i-guest sana natin yung si Attorney Jordan, no? Si Attorney Jordan. Kamusta po ba yung ginawa ninyong doon, demanda at ano po ba ang buong kwento nun? Isalaysay natin ito para mas maintindihan muna ng ating mga nanonood. Si Big Boy Georgie, nakasuhan sa SC ng isang politikong tumakbo sa Bohol. Tumakbo siya bilang congressman ng 1st District ng Bohol. At first time niyang tumakbo, syempre nag-pay siya ng courtesy visit kay Chairman Georgie sa kanyang office doon sa Intramuros isang araw noong October. At tinanong niya si Chairman Georgie, Chairman George, mapapatupad ba natin ang lahat ng ating mga batas sa darating na eleksyon? Sabi ni Chairman George, ilan ba ang botante mo? Wow, what a question! Ang sabi ng kandidatong yon, Sir, 300,000 po. At sabi ni Chairman Georgie daw sa kanya ay 300 million ang kailangan mong pera para manalo. Wow! Yun po ang basehan ng kaso na isinampa namin sa Supreme Court. Dahil kapag papakinggan mo po yung statement na yun, ay parang nagsasuggest si Chairman George na bayaran mo na lang ang COMELEC ng 300 million para manalo ka. Hindi po lamang chismis yan dahil po yan ay pinatotohanan ng petitioner na si Attorney Pizaras na tumakbong congressman noong nakaraang eleksyon. Yan po ay kasama ng kanyang affidavit, kasama ng petisyon, kasama po yan doon sa record ng court. At tatawagin po natin si Chairman Georgie, bakit niya sinabi yung bagay na yun. So far, ang explanation ni Chairman George ay yun daw yung expected na magagastos during nung campaign. Ang problema, Chairman Georgie, ang bayad lamang or ang allowable lamang na gastos during campaign is 3 pesos para sa isang congressman na merong partido. In the case of in the case of Congressman candidate Pizaras at the time, 900K lang dapat yung sinabi mo. Pero bakit sinabi mong 300 million pesos? Kung yun din ang sasabihin niya sa korte, feeling ko hindi paniniwalaan yan sa korte, si Chairman Georgie. Pero di ba ho ang isang COMELEC chairman impeachable na na bakit demanda sa Supreme Court ang inyong final?
Impeachable po ang isang COMELEC chairman. Members ng commissioners ay impeachable. Pero para mag-start ng impeachment, kailangan mo mag-start sa House of Representatives. Ang dapat na mag-initiate niyan, isang member ng House of Representatives. Or pwede rin mag-initiate ang isang private na tao, pero dapat endorse siya ng isang member ng House of Representatives. So far, wala pang sumusuporta para sa isang impeachment sa mga commissioners ng COMELEC. Kapag meron nakikinig na mga congressman ngayon dyan sa House of Representatives, kung gusto nung i-endorse yung impeachment na ipafile ni Atty. Harold Respicio, tawagan nyo lang ako. Madadraft kagad natin yan at i-file na natin kagad. Pero habang wala pang congressman na gustong mag-endorso ng impeachment laban sa mga COMELEC commissioners na ito, nagsampa kami ng pinakamagandang paraan, legal remedy, para mapanagot ang lahat ng mga loko-lokong gumawa ng kamalian nung nakaraang eleksyon. At ang pinakamagandang venue na gawin yan ay ang Supreme Court. Dahil po, may lalagay kagad natin, may sasalang kagad natin sa pinakamataas na korte sa ating bansa. Mananagot kagad. They will be held to account para sa kanilang lahat ng ginawa nung nakaraang eleksyon. At maririnig po natin yung mga opisyal na sagot ni Chairman George Garcia at ng mga commissioner. Bakit nila ginawa yung mga bagay-bagay na yun? Bakit nila pinalitan yung software? Bakit nila pinakialaman yung data habang pinapadala mula sa ACM papunta sa mga servers? Lahat po ito, kapag papakinggan ninyo, maling-mali talaga. Ngayon, pakinggan natin yung kanilang mga palusot. Attorney, sinasabi nga niya, di ba, na parang hindi naman daw yun direktang pagsasabi na bigyan siya ng 300 million. Pero yun ba, ibig sabihin, hindi niya itinatanggi na sinabi niya yun? Hindi niya tinatanggi. Merong mga news articles na lumabas nung isang araw matapos yung pag-file namin ng petisyon. Ang tanging palusot niya lamang ay hindi daw yun ang ibig sabihin niya. Binaliktad daw siya, misunderstood daw siya, pero hindi niya tinanggi na nangyari yung meeting. Hindi niya tinanggi na sinabi niya na 300 million ang kailangan mo para manalo. Ang explanation niya lang is misconstrued daw si Big Boy, Georgie. At ang ibig sabihin lang daw nun ay kailangan mo ng 300 million pesos para legitimately magastos ngayong kampanyang ito. Pero sir, napakalayo niyan sa 900,000 pesos na allowable na expenses lamang ng isang kandidato. Anong mga, ano ba ang parusa sa ganyan kung sakaling mapatunayan na ganun talaga ang sinabi niya? Ano bang parusa? Ang hinihingi namin na prayer doon sa Supreme Court case ay para i-disbar si Chairman George Garcia. Kapag na-disbar siya, hindi na rin siya pwedeng umupo bilang commissioner. So isang indirect way po yan para matanggal siya bilang commissioner. At in-invite din namin yung DOJ at baka magsasampa rin kami ng case sa mga susunod na araw laban kay Chairman George para sila ay mapakulong lahat sila. Pakulong natin silang lahat. Dahil lahat po yan ay illegal na bagay yung kanilang mga ginawa. Yung pag-interfere ng data mula automated counting machine papunta sa mga server dahil sabi ng batas dapat diretsa. Pero kapag gumamit ka ng illegal equipment, mali po yan under sa election laws natin at under sa cybercrime laws. Kapag gumamit ka ng unauthorized software, illegal po ulit yan under sa election laws at sa cybercrime law. Dahil po ang authorized lamang ay yung na-audit which is 3.4 version. At kapag nakita ng ating mga investigative bodies, Prosecutor's Office, Department of Justice, na yung sinabi ni Chairman George Garcia na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo ay ostensibly na panghihingi ng bribe, baka pwede rin siyang kasuhan sa bagay-bagay na yan. Ang ending po niyan kapag dumaan sa DOJ, NBI, or sa prosecution, ay pagkakakulong ng mga commissioner na ito. Pero po, lahat ng aming ginagawa ay para mapanagot silang lahat base sa mga available na remedies na available sa atin ngayon bilang mga practitioner ng batas. So, ang available na tinake advantage namin is yung Supreme Court. Ang available is yung DOJ na route, NBI or Prosecutor's Office. Mangyayari po yan sa mga susunod na araw. Pero po yung sinasabi ninyo na impeachment ay kailangan po natin ng cooperation ng at least na isang member ng House of Representatives para maipush yan. Kapag meron sanang isa na mag-endorse sa atin, push natin kaagad yan. Attorney, nabanggit natin yung DOJ at saka yung NBI. Kailangan po ba talaga na mag-initiate tayo ng reklamo sa kanila or pwede bang sa grabe nitong issue na to, pwedeng sila yung magkusang loob na mag-imbestiga? Pwede bang ganun? Actually po, pwedeng kami na mismo ang magsimula ng isang prosecution case laban sa mga commissioner dahil po, sino po ba ang unang mananagot at responsable sa magpapatupad ng ating election policies, including ng paggamit ng software, paggamit ng equipment, at paggamit ng mga
intermediary servers. Sila po ang gumawa. So kung meron mang nagpatupad ng mga maling policy na ito, sila po ang nagpatupad. Kapag meron mang mananagot criminally, sila po ang mananagot criminally. Actually, pwede na namin silang sampahan ng kaso sa prosecutor mismo, diretso na mismo. At kapag pumasa sa prosecutor, diretso na kaagad doon sa korte. Ang isang paraan naman, kapag ayaw mo kaagad idiretso sa prosecutor's office, pabayaan mo munang mag-investigate yung National Bureau of Investigation, edi magsampa ka muna ng complaint sa kanila, sila yung mag-gather ng evidence. With our cooperation, magde-develop kami ng case, ng mas malakas na case, kaya mo lang naman sila itatap, ay para i-develop yung case na mas malakas pa para ma-prosecute natin ito ng mas maayos itong mga commissioner ng COMELEC. Kaya po, ang ginagawa natin is definitely in the next days or in the next weeks, magkakaroon po ng criminal case one way or another, pwedeng direct prosecution or pwedeng direct complaint through the investigative bodies para mag-carry out ng investigation. But ang ending ng lahat ng ito is para mapanagot sila and hopefully sa ending nito ay makulong kung sino man ang gumawa ng kamalian. Pero attorney, malapit na rin yung 2028. Magkakaroon pa ng barangay elections. Napakarami rin pong mga kasong isinampa na talagang maiinit sa Supreme Court. Ano po ba ang inyong expectations as to yung turnaround time? Gaano po ba dapat kabilis aksyonan ito at ano po ang gagawin ninyo kung uupuan naman ito ng mga maestrado? Ayan po sa ating procedures sa Supreme Court. Dapat po, aksyonan nila kaagad. Limited lang po ang mga days para mag-dispose of at mag-resolve ng mga ganitong klaseng kaso. Hinihiling ko po ang Supreme Court na sundin nila ang procedures para po mapatupad ng mabuti ang ating procedures matapos kaagad itong kaso na ito. Pero hindi po bale. Kung hindi naman po maganda ang kakalabasan ng ating case doon sa Supreme Court or sa ating investigative bodies, hindi pa po huli ang lahat. Dahil po ang batas ay nasa sa ating side. Ang ating batas ngayon, meron Section 31 sa Automated Election Law. Hindi natin pinapansin lahat yon kasi hindi masyadong naiintindihan ng taong bayan. Pero ang requirement po doon ay habang binibilang yung mga balota, dapat nakikita ng mga watcher yung mga balota. Hindi po yan ipinatupad, kaya nadaya po tayo. Imagine po ninyo, kapag may automated counting machine, nakita ng mga watcher yung mga balota, edi pwede na nating videohan at tayo mismo ang magtali ng balota kahit regardless na ng automated counting machine. At least masasabi natin definitely ito yung balota na picturean namin or na video namin, ito yung tali namin base sa aming manual counting kasi na videohan namin. Ito dapat yung masunod na counting. Pero hindi po yan sinusunod dahil po ang pagkakasulat nila ng proceedings ay mag-shade muna yung botante and then saka siya lalapit sa makina, walang dapat tumingin, tapos sa kanya isushoot. Tapos na and then doon na rin bibilangin ng makina yung kanyang boto. Hindi po yun in accordance with the provision of the law kasi ang sabi po ng batas, habang binibilang ay dapat nakikita ng mga watcher yung mga balota. So sasabihin natin, Attorney Harold Repicio, so ibig sabihin ba habang sinushoot ng botante yung kanyang balota dapat nakikita ng watcher? Hindi. Dahil on the other hand, kapag yan ang ginawa mo, makikita naman, mababiolate natin yung secrecy of vote. So how can you reconcile yung secrecy of vote at yung provision ng batas na dapat nakikita ng mga watcher yung balota habang binibilang? Ganito po, gawin natin yung parang ginagawa nila sa ibang bansa at yung parang ginagawa natin ng manual election. I-shoot muna natin lahat ng balota sa isang ballot box. So wag mo munang ipapabilang. In other words, given yung machine natin ngayon, hindi mo kailangang baguhin din yung balota ngayon. So i-shade na natin yung mga boto natin. So walang makakita. I-shoot mo doon sa ballot box. Hindi rin bibidyohan habang sinushoot yung ballot box para hindi ma-violate yung secrecy ng vote ng kada botante. Pero dapat, wag mo nang bibilangin. I-shoot mo muna dapat lahat doon sa ballot box. Pag tapos na magboto lahat after 7 p.m., saka mo lamang bubuksan dapat yung ballot box and then magkakaroon na ng counting. Ito po yung sinasabi ng batas, counting. Pwedeng sabay-sabay yung counting in bulk. Yan din po ang ginagawa sa ibang bansa. So, ang gagawin mo is, yung mga election board, members ng election board, pagbukas nila ng ballot box, kukunin nila lahat ng balota. And isushoot nila yon doon sa counting machine. And habang sinushoot, pwede nang videohan ng mga watcher yung mga balota para may record sila, pero at the same time, napoprotektahan pa rin natin yung secrecy of votes dahil hindi natin kayang i-trace ngayon yung isang balota sa kada botante. Pero at the same time as well, masusunod natin yung Section 31 ng batas na sinasabi na habang kinakount mo yung votes, which is, in this instance, sinushoot mo na siya sa counting machine, ay nakikita ng mga watcher lahat ng balota. Para, kapag may daya yung makina, pwedeng sumigaw yung watcher later on na, hoy, base sa aming manual counting,
mali yung pagkabilang ng makina. Kapag alam po yan ng election authority na ganyan ang mangyayari, magdadalawang isip na sila na gumawa ng garapalan dahil sa bandang huli, mabilis lang silang mahuhuli. Kapag yung isang change na yan ay ginawa natin sa susunod na eleksyon, karamihan ng daya na ginawa ngayon ay hindi na po mauulit. In particular, number one, yung software na yon ay hindi na nila dadayain malamang dahil alam nila na mabilis lang sila mahuhuli dahil lahat ng balota ay na-videohan na. Number two, yung transmission at saka yung pag-change or pag-manipulate ng data during transmission or storage sa lahat ng mga server, malamang hindi na rin nila gagawin dahil lahat na ng mga watcher ngayon ay may camera na at may video na sila ng lahat ng balota. Kaya madali na lang i-dispute ang kada result ng bawat presinto kasi nga po dahil nabidyohan nila lahat ng balota. Kaya yung lahat ng problema natin ngayon na nag-a-arise mula sa maling software, sa maling transmission, pag-manipulate during transmission, at pag-manipulate habang natutulog sa database, yung mga election data ay hindi na po magagawa dahil lamang binigyan natin ng direct access sa balota yung mga watcher without undermining yung secrecy ng ballot. In terms naman po dito sa mga deleted na file, paki-explain nga po sa mga kababayan natin ano itong deleted na file. Ang sabi nila ay nasa batas daw ito. And how will this affect yung mga future na mga protesta patungkol dito sa resulta ng nagdaang eleksyon, Attorney? Big Boy Georgie and mga commissioners ng COMELEC, huwag nyo kaagad ipasira dahil sabi po ng batas, yung election data, lahat ng software, pati na yung mga na-save doon sa USB, huwag nyo munang sirain dahil sabi sa batas ay 6 months afterwards. Ayon din sa Omnibus Election Code, yung mga balota na papel dapat 3 months afterwards ng eleksyon bago mo sila sirain. Pero at any rate, kahit lagpas na yung 3 months at lagpas na yung 6 months, dapat wag mo pa rin silang sirain kapag involved siya sa proceeding. Dahil ayon sa ating batas, illegal po na sirain ang kahit na anong bagay na pwedeng magamit sa isang legal proceeding. Obstruction of justice po yan, isang krimen, at pwede kang makulong kapag yan ay iyong ginawa. Pinakamaganda po na gawin ng lahat ng mga tao ngayon na may kaso doon sa COMELEC or merong kaso na involved ang COMELEC or involved ang last election, kahit saan man yan pending ngayon, kahit na anong tribunal or court, mag-motion na kayo sa court na i-preserve lahat ng mga ebidensya na gusto nyong i-preserve para hindi po nila masira at hindi nila sabihin na, ay, sorry po, nasira po namin kasi sabi ng batas after 6 months, after 3 months, pwede na nating sirain. Technique na po yan ng kanilang mga abogado. Galingan po ninyo para po ma-preserve lahat ng ebidensya na ito. Pero inuulit ko po, kapag ang isang bagay ay potentially na pwedeng magamit sa isang legal proceeding, illegal po na intentionally nasirain yung bagay na yon. COMELEC, you're given prior advice. Huwag mong sirain yung mga bagay na yan dahil maraming kaso na nakasampa laban sa inyo. Ipapasabi na po namin lahat ng software na ginamit na subject doon sa software audit, software ng makina, software ng transmission, software ng lahat ng database, software ng lahat ng servers. Sasabpin na natin lahat yan. At yung mga disputed na presinto, papasabpin na natin yung mga laman ng USB, yung mga balota. Kaya i-preserve nyo po lahat iyan, huwag nyo pong sirain dahil kayo po ang mag-violate ng batas.